naman yung Pastor Appreciation Sunday, yung honor po natin, hindi para i-praise si Pastor Jimmy, hindi. Pasalamatan ng Panginoon dahil sa kanyang lingkod, Pastor Jimmy. So, tinatawagan ko po yung Assembly of Leaders, o bakit dito. Assembly of Leaders, ang mga leaders, ang bagal, okay. As si Lance, baka mag-ilang anghel ka. Wala ka rin sa forma namin. Baka maging pastor ka na talaga. Ayan. Sige, papasalamatan natin si Pastor Jimmy sa kanyang paglilingkod. Ang sabi po sa Hebrews 13:7, dito malatang AOL. Sabi po sa Hebrews 13:7, remember your leaders who spoke the word of God to you. Ay talagang consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So imitate their faith. Kasi parang word ito. Imitate their faith. So church, with grateful hearts, i-appreciate po natin si Pastor Jimmy. Kahit after yun lang, hindi mo tayo para umakit lahat. Pero bago yan, babasahin ko muna yung isang tula dito. Ayan. Ayan mo na. Ay, Pastor Jimmy. Napala kayata. Sige, babasahin ko po. Pastor Jimmy, October 19, 2025. You had your own ambitions and look at life conditions. With dreams so noble, pure and bright, that shaped your heart and gave you light. You had a youth both strong and free, talaga, no? Learning what God planned you to be. Face trials, yun, may cake pa. Face trials young men often find, while God was heart and mind. Then God called you to serve His name, a higher call, a holy flame, to serve the living God with zeal, and know His will so deep, so real. He blessed you with a faithful wife. Siguro tawagin ko na rin yung pamilya ni Pastor Nico. Okay. He blessed you with a faithful wife, your partner through the storms of life. Together you built a joyful home, where love and laughter freely roam. 4 daughters bring such a warmth and cheer, and a son who keeps your joy sincere. May the Lord give strength within, and renew your heart again and again. May your love and service ever grow, for the Lord your God is faithful, you know. Faithful, you know. So, Pastor Jimmy, we appreciate you. Salamat po sa pagdating ninyo sa BBCF 1 year ago or more than a year ago, no? Ay talagang nabuhay ang church dahil sa pagdating ninyo. At bago matapos yan, tayo po tayong lahat. Tapos, ipanalangin natin si Pastor Jimmy sa pangunguna ni Ate Cecily. May babasahin po ako. Ito ay pagbalik tanaw lang po. Nanalangin po ang church ng mahigit 3 taon. At si Pastor Jimmy po ngayon ay kasalutan sa ating panalangin. Ang sabi sa Jeremiah 3:15, then I will give you a shepherd after my own heart, who will lead you by knowledge and understanding. So sa umaga po ito, nagpapasalamat po tayo. Samahan niyo po ako sa pagpala po sa buhay ng ating pastor at ang kanyang ministry at ang kanyang buong pamilya. Salamat o Diyos, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Bagamat maulan o Lord, madilim, pero Panginoon, nagdiriwang po kami ngayon sa loob ng church na ito. Nagpapasalamat kami sa buhay ng aming pastor, Panginoon. Siya po ay sadyang kasagutan ng aming mga panalangin. O Lord God, tinataas namin siya, ang kanyang puso, ang kanyang isipan, ang buong pagkatao ng aming pastor. Kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang matapat na asawa, ang kanyang mga anak na nagbibigay ng saya at kaligayahan sa kanyang puso, O Lord. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo ngayon. Humihingi kami, Ama, ng tulong sa inyo kung paano po namin siya mapasigla ang kanyang buhay sa paglilingkod sa church, hindi lamang sa church na ito, kung hindi, Panginoon, sa aming buong komunidad ng San Pedro. Lord God, dalangin ko na ang kanyang pangangatawan ay pasisiglahin ninyo. Ilayo niya siya
anumang uri ng kasakitan. Ilayo niyo siya, Panginoon, sa anong uri ng temptation, O God. Whatever form it is, Lord, I pray that you will hold him holy before you, Lord God. We look up to him because you entrusted this church to him. Kaya Panginoon, tulungan niyo po siya maging maayos, holy ang kanyang buhay para maging masayang halimbawa. Kalakasan po namin ang kanyang halimbawa sa kanyang buhay, O God. Kaya Panginoon, dalangin ko ang kasiglahan muli ng kanyang paglilingkod sa evangelism, sa preaching, sa kanyang pangangalaga sa amin, Panginoon, for caring the shepherd, for feeding the shepherd, for the sheep, rather, for feeding the sheep, and for, Lord God, encouraging all of us sa kanyang pamumuno, Ama. Kaya Panginoon, purihin ka sa buhay ng aming pastor. Ikaw po, Lord God, ang magpala sa kanyang dream, sa kanyang vision. Lord God, fill his love, fill his heart with your love. Strengthen him so that, Lord God, we will all be strengthened as well. Bless him, O Lord, and even, Panginoon, kami ay maging pagpapala din po sa kanya. Ito po, O Diyos, ang aming samo at dalangin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. Okay po. So, ibigay na natin yung mga titulo ng lupa dyan. Mga check-in. Galing po yan sa mga LGs, sa mga LGs. Ayun. So, okay po. Sige po. Iwan na tayo nakatayo. Talagang entrega agad, entrega. Sige, salamat sa Lord. Kanina pa habang nakaupo ako sa ang ganda ng mensahe na ibinigay sa atin. Amen, amen. Ni Pastor Stein. Amen. Sa atin na tayo tawagin yan dahil sa totoo, nagpastor siya sa inyo sa loob ng ilang taon habang wala pa at hindi pa ako dinala dito. Sabi nga, kailan masarap matulog kapag puyat? Kailan masarap magpahinga? Pagod. Kapag pagod. At kailan masarap kumain? Siyempre. Pag gutom. Last Tuesday, nag-MLG kami ng 8:30. Kumain kami ng lomi, tsaka masasarap na pandesal. 11 a.m., umattend ako ng appreciation, buffet kami. 1 o'clock, umattend ako ng birthday, buffet kami. Kabalik. 2 buffet. Social. Pagbalik namin dito, konti pa nga, tinawagan ng isang kapatid, Pastor, punta ka, birthday ko. Ano ito? Ang daming pagkain. Ito, tikman mo. Hindi ko alam saan paano. Pero salamat, wala pa rin. Tapos, pagbalik ko ng 5:30 dito, nag-meeting kami, ang sarap pa rin ng pagkain. Hindi ko alam kung trial yun. Diba? But still, the Lord is good. Minsan masarap kumain pag gutom, pero pag gusto parang hirap na kumain. Of course, to please, yung nag-invite naman, di pwede nga titigim lang. Talagang kumain din ako, Lord, pagkasya mo na. At talaga naman nagkasya lahat. At hindi tumaba ang aking tiyan, sa totoo, tumaba ang aking puso. Salamat po sa bawat isa sa inyo. Salamat, wala akong sakit sa puso. Dalawa na ito, dinalawa niyo na ako, ng birthday ko, tsaka ito. Sabi ng Panginoon, at ito yung talagang tinatanggap ko. Sabi sa Luke 17, ito po ang totoo. Ako ay alipin na walang kabuluhan. Ginagampanan ko lamang ang aking tungkulin. So, hindi ko habol ang mga bagay na ito. Kaya ng mensahe natin, si Lord na ang bahala sa akin pagdating sa kalangitan. Hingit po sa isang basong tubig na malamig itong ibinigay sa akin. Kasi may cake eh. So, meron pang titulo ng lupa. Totoo ba yun? Nagawa naman ito na. Huwag lang sa may bandang fault line, ha? So, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, labis po ang aking pagpupuri sa inyo sapagkat kasama ka namin gaya ng aming narinig na mensahe. Hindi ka lang namin kasama sa panahon ng kaginawaan, kapayapaan, kasiyahan, kundi kahit sa mga pag-uusig, kahirapan, o karamdaman, isa ka pa rin Diyos
na tapat na hindi kami iiwan. Hayaan niyo po ang aming attitude, yung aming acceptance, at yung endurance. Dahil isa kang Diyos na tapat, gaya ng iyong sinabi, ikaw ay tapat hindi lang ngayon, lalong hindi kahapon, kundi hanggang magpakailanman mananatili kang tapat. Kaya karapat dapat lamang na ikaw ang aming itampok, ikaw lamang ang aming itaas, ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na aming sasambahin dito sa aming simbahan. Maraming salamat po. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay na di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanpaman, at ang lahat ng nagpapakatibay sa mga pag-uusig ay magsabi ng Amen! Amen! Amen!